Good morning mga ka-farmers. Today's video or ngayong araw, ready na tayo mamitas o ready na sila para pitasin. Ayan. Nasa ilalim. Kung napapansin niyo mga ka-farmers is bakit puro bunga lang muna. So bira yung ayan, yung ibang bumusbong na bulaklak kasi ang sili kasi or siling panigang once na hindi mo inarbesan yung mga goods na dapat i-harvest is hindi pa talaga yan uusbong yung mga ganito. Ayan, wala pang kayo makita na parang ayan. So ang tendency kasi niyan is hindi siya muna madedevelop hanggat hindi natin kinukuha yung mga goods na pitasin. So pag napitas na natin to is dyan na natin makikita yung kaibahan ng pinitasan, tapos may panibagong usbong naman or panibagong talbos or bulaklak naman na maipoproduce yung ating mga tanim na sili. Yun po yung procedure nito. Then bago sila ma-develop, kailangan tanggalin muna natin yung malalaki kasi nandyan diyan nauna sipsip or sila yung naunang sumipsip ng nutrients na ina-apply natin kagaya ng foliar or fertilizer, organic man yan or inorganic. Sila yung unang sumisipsip or nakikinabang sa ating mga ina-apply na fertilization. Yun po ang aking maliwanag para sa mga tanim natin kung bakit kayo magtataka is ang daming bunga. So for beginners lang to mga ka-farmers, yung ano natin, yung explanation natin para sa mga baguhan na magtataka kung bakit ang daming bunga. Kagaya nito is wala pang bulaklak na umuusbong or hindi pa sila. Makita nyo is kung wala na itong mga bunga saka sila uusbong or mamumukadkad yung mga bulaklak niyan, kasi yun naman ang panibagong mag-regenerate sila ng panibagong produkto or panibago nilang bunga. Yun po yung pagde-develop ng bulaklak, pamumulaklak. Ayan, so tara, apply na natin. So marami ito, wala pa yung mga kasama ko. So kitang-kita nyo naman mga ka-farmers. So yan yung epekto ng Shimano Green. Ito po yung foliar na ina-apply natin, yung application natin ng foliar. Yan din yung nagiging epekto
ka-farmers. Yun o, hindi pa tayo nakakaisang puno. So, yan yung naging epekto ng pag-apply natin ng Shimano Green liquid foliar fertilizer. So, ang daming bunga, tapos hindi na tayo makadaan. Hindi na tayo halos makadaan dito sa may linya or sa may daanan niya kasi inakupa na yung daanan natin inakupa na ng puno. Ayan. So, tagilid na lang tayo. Medyo tagilid na lang tayo dadaan. Yun po yung epekto ng pag-apply natin ng foliar fertilizer. Ayan. So, tatanggalin lang muna natin tong mga panibagong or yung naunang bulaklak, bunga niya, at nang sa ganun is makausbong or ma-develop naman yung panibagong bulaklak ng ating tanim. Yun po ang ating gagawin ngayon. So, tayo ngayon nag-harvest o mamitas tayo ngayon. By next week is panibagong bulaklak, panibagong usbong naman ng bunga ang ipoproduce ng ating mga tanim. Yan po ang second step ng ating pamumulaklak at pamumunga. Yan po ang procedure ng ating mga tanim. Tayo nakakaisang puno, mga farmers. So, mamaya papakita ko sa inyo isang puno yung pinitasan natin. Tignan natin kung Ayan mga ka-farmers, 2, 4, 6, 7, naka 7 pa lang tayo na puno o 7 puno pa lang tayo mga ka-farmers.
is ito na po yung na-harvest natin. Hindi pa natin naubos yung isang plat. Dito pa lang tayo nag-proceed sa side. So ayan. Nagpupuno kami niya sa farm. Hindi nga nilo mabungaon. May balo na kung tinapay. Sana all. Yan, grabe na. Sarong ano pala, 15 kilos. Sarong po, 100 pedaso. Sana all. Sarong po, 100 pedaso. Ah. Ayan. Okay. Simple. Ito ang ituturo ko sa Barangay Mariposque. Ang pagtanim nito para mag-tanim. Importante ang maturuan sila para alam nila kung paano pagtanim ng sili. Ngayon ito, maraming bunga. Sili mo da mga pwede man nga rin mga produktong sari-saring gulayon. Sari-saring gulayon, turo ako step by step. Ayun, step by step tutorial. Ngayon may may learning. So talagang nakapokus sa sarong lugar. So talagang ito, para eskwelahan. Yan? Ito mga kabarangay ang pinag-seminaran ko sa Islam. Sabi sinipitikin nyo ako seminar. Ito na ang resulta. Ang ganda ng tingnan. Pero tingnan ang tinanim natin. So mga kabarangay ko, talagang tuturo ko sa inyo ang pagtanim nito para pare-parehas tayo ng produkto ng ating tinanim. Pero ang bulan mo nabuhay pag-arog kayo ng tanom. Doon may kabanga, bulan. Doon bulan pero starting na mag Dalawat ka natin, mag-harvest na. Hanggang
Ilang bulan ang tagal ang itagal kapag ano, 1 harvest? year. Alay man pala. Alay man pala ng mga ka-farmers yung pag ano, yung produkto or yung pakinabang ng sili or itong siling panigang. 1 year na. 1 year din. Magpapalit na tayo ng similya. Mga Kung paano, conforme depende sa pag-alaga. Hindi sa pag-alaga. Abot ng 6 to 8 months, 1 year. Conforme sa pag-alaga mga ka-farmers yung pagtatanim ng inyong mga produktong gulay kagaya nitong sili. Sabi ni Tatay Mariano, ayan po yung sa kanyang paliwanag, nakadepende pa rin sa Pag-alaga. pag-alaga yung maintenance niya. So kailangan malagaan nyo din araw, gabi, may kailangan madiligan siya or yung continuously yung maintenance niya, then pulyar para mamulaklak siya. So yun yung gustong sabihin ni Tatay Mariano sa pag procedure or pagtatanim ng mga halamang gulay na kagaya nitong sili is tuturuan niya tayong Dadaling ko sa aking barangay. yan. Tuturo ko kung paano. Yun ang kagandahan nito kasi kaysa bibili pa tayo is mayroon na sa ating magtuturo kung paano yung procedure step by step kung paano ito gawin. So natuto nga si Tatay Mariano sa pagtatanim ng ganitong produkto, mga sari-saring gulay is what pa kaya kung dadalhin niya sa kanyang mga nasasakupan o sa mga kabarangay niya, i-share niya yung ibabahagi niya yung kaalaman niya sa pagtatanim ng produktong mga paghahalaman. Yun ang purpose ni Tatay Mariano sa ganitong sitwasyon na mahal na yung mga produktong gulay is kailangan talaga natin mga ka-farmers magtanim. At kung may tinanim, meron tayong aanihin na kahit konti pa dyan is meron tayong pwedeng maani. Yun po yung plano ni Tatay Mariano sa kanyang. At the same time, mayroong pagkakabalaan yung mga kabarangay ni Tatay para nang sa ganon is matuto silang mag-urban or mag-gardening, magtanim ng. So ito na mga ka-farmers yung na-harvest natin ngayon. Ayan. So nangalati pa lang tayo